So time check, it is already 11:57 in the evening. So, ang maganda dito kay Saiba is kapag natulog siya ng late, gising din siya ng late. So, parang balance lang. Nag-iba na din yung schedule ng tulog niya. Dati 8:30 or 9 tulog na siya way back last year, mga November, December yun. Pero pagdating namin galing vacation from Philippines, ayan, nasanay na siyang mga 10:30, pinakamaga na yung 10:30, pinaka-late na yun yung 12:30 in the morning. Pero maganda yan, kapag for example natutulog siya ng 11, nagigising na siya 10. So, maximum talaga 11 hours siyang tulog. Walang gising-gising yan in between. May mga konting siya, aray-aray na ganyan. Pero yun talagang mo lang siya, bubukhatin and then ihele, tulog na naman siya. So, masarap ang tulog niya. Hindi siya yung talagang nagigising ng alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, ganyan. Wala. So, hindi ko na-experience kay Saiba yung talagang mapuyat, unlike sa ibang mga parents, mga mommy, yan na talagang mapuyat sila sa pagdede, pagpapadede, pag-change ng diaper, at sa pagpapatulog. But, praise the Lord kay Saiba. Kasi, parang parang alam niya na hindi pa siya dapat magising. So, ganon. Kasi minsan, pinipilit ko talaga siyang matulog. And yung pagpilit ko, for example, meron ng mga minsan siguro, or minsan na-experience ko na parang umising siya ng 6 kasi naman si Ren, ang lakas ng hilik. Tsaka pag naliligo siya ng alas 6:37, ganyan, nahihingayan ako sa pag-luskos niya. So, sensitive si Saiba sa mga kaluskos. So, isang kaluskos, konting pagsara ng cabinet, pag malaglag lang yung hanger, or magkiskisan lang yung mga hanger na mga pag kumukuha siya ng damit, o pag-lock ng pinto, ayan, number 1, pag-lock ng pinto, bumabalik-balik tong si Saiba. So, pag ganon, tatayo na ako, bubuhatin, tsaka hindi naman siya totally magigising. Parang kukuhanin niya ulit yung tulog niya. So, ganyan to. So, wala talaga akong problema dito kay Saiba. Napakabait na baby. Parang alam na nga niya yung yung role niya bilang baby. Na kailangan huwag siyang malikot, huwag siyang manggagalit. Kasi kung siya T-Rex, baby T-Rex, ako ang kanyang mama T-Rex. Diba? Sa iba na. So, naman siya, mabait. So, ayan lang. Tiis-tiis lang kasi 1 year old and 5 months na si Saiba. So, madami na siyang mga natututunang mga words, especially mga gestures, alam na niya mga ibang mga colors, ibang mga shapes, fruits din, alam na din niya, and yung mga signs, paano yung ganito, paano yung ganyan. So, maayos. Favorite nga lang niya ito, yung T-Rex na yan. Kasi, kapag nagigising siya sa umaga, or yun nga, pag may kuluskos, nagigising siya, ganyan. Meron siyang moment na pag kinakarga ko, meron siyang, ngayon ganun siya. Hindi ko alam kung hilik yun o pero hindi, ramdam kong, diba may mga ganong moment ang bata kapag nagsasalita pag tulog naman, tapos gaganon siya, gaganon siya, pero normally talaga ang sinasabi niya, gaganon siya. So
parang pag pinapatulog ko siya, hinihele ko. Natatawa na lang ako. Kaya yun, minsan, sobrang tawa ko, nayuyugyug yung tiyan ko. Hindi talaga siya makatulog. Yun, pero pag talagang may once lang naman na experience ko, na kapag nagising ko, for example, natulog siya ng 11 ng gabi. Naalimpungatan siya ng 7 at dahil sa kaluskos ng asawa ko, ganyan, maligo, naglak ng pinto, whatever. Pag nagising siya ng 7 or 6, hindi ko siya hinahayaan na magising na on that time. Kasi alam kong nagising siya ng sapilitan. Kasi hindi naman niya talagang gising pa yun eh. Nagising lang siya sa ingay. So, definitely ang gagawin ko, patutulugin ko talaga siya para makuha niya yung complete na sleeping hours para sa isang baby. Para isang kagaya na. Kasi tulog niya yun eh. Nagising eh. So, dapat habulin natin. Nasanay na ako na. At praise God, kasi sa paghabol niya yung ulit, mas matagal pa ang tulog niya doon sa itinulog niya ng naunang gabi. Which is yung 11 to 6, gano'n. Magigising pa yan, 11 na. So, tanghali na talaga. So, praise God. Ayan na. Sitting pretty ng bebe. Sarba. I love you. So, yan po ang aming vlog for tonight. Thank you.